Marshall Peak, Kabanata 4073. Nasaan ang lumang puno? Kung gusto mong mag-usap, mamaya na tayo mag-usap. Ibigay mo sa akin ang space ring mo, siguradong marami kang nakuhang magagandang bagay sa Thick Earth Black Tortoise, di ba? Kung hindi dahil sa shell ng pagong, ang kamay ni Yang Kai ay halos umabot na sa ilong ni Fang Yu. Galit na sagot ni Fang Yu. Brother, paano ka magiging ganito? Napakaraming kayamanan mo, kailangan mo pa ba ang aking maliliit na gamit? Kahit pag nakawan mo ako, hindi nito madaragdagan ang iyong kayamanan. Walang pakialam na sinabi ni Yang Kai. Kailangan kang parusahan sa iyong mga pagkakamali. Galit na sinabi ni Fang Yu. Hindi talaga kita inatake. Pagkatapos ng isang paghinto, mahina niyang sinabi. Sige, lihim kitang inatake, ngunit hindi ko sinasadyang patayin ka. Gusto ko lang makita kung mayroong isang pagitan natin. Dapat ay matagal na niyang nakilala si Yang Kai at narinig niya ang mga ginawa ni Yang Kai. Bagamat nakuha niya ang tunay na mana ng Thick Earth Black Tortoise at nilinang ang Earth Element gamit ang kapangyarihan ng Monster Core nito, hindi siya kumpiyansa na kaya niyang talunin si Yang Kai. Ngayon pa lang ay nakihalo na siya sa karamihan at tahimik na umatake para lang masubukan kung gaano siya kalaki kamakailan. Sino ang nakakaalam na ang resulta ay magiging isang suntok sa kanya? Magagawa ba niyang agawin ang innate spirit fruit at matugunan ang kahilingan ng Thick Earth Black Tortoise? Bahagyang napabuntong hininga si Fang Yu. Brother, hindi mo ako mapapatay. Ang Coiling Stone Seal ko ay hindi masisira kung walang Wild Force. Sa selyong ito, walang sinuman sa Land of Eternity na ito ang makakapatay sa akin. Dahan-daang sinabi ni Yang Kai. Ang iyong divine technique ay talagang mahusay, ngunit dapat itong kumonsumo ng maraming enerhiya upang magamit, tama. Hindi banggitin kung maaari kong basagin ang iyong shell, kahit na hindi ko kaya, maaari pa rin kitang maubusan ng kamatayan, maliban na lang kung may paraan ka para makatakas sa akin. Namutla ang mukha ni Fang Yu at umindayog. Ang talas talaga ng paningin ni brother. Hindi mali ang sinabi ni Yang Kai. Bagamat hindi masama ang depensa ng Boulder Seal, ang paggamit nito ay nangangailangan ng malaking halaga ng enerhiya. Ang pagpapanatili nito sa loob ng mahabang panahon ay lalong nakakasakit sa kanyang katawan. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, mapanatili niya lamang ito ng kalahating oras. Pagkatapos ng kalahating oras, siya ay ganap na mapapagod at ang Boulder Seal ay babagsak. Si Yang Kai ay bihasa sa space daw, at hindi siya makatakas, kaya ang pagtigil sa oras ay walang kabuluhan sa kanya. Masasabing masakit ang mga sinabi ni Yang Kai. Nalanta ang mukha ni Fang Yu. Aminin ni Junior Brother ang pagkatalo, brother, maawa ka. Pagkasabi nito, bumuntong hininga siya, pagkatapos ay ibinunyag ang Coiling Stone Seal, at ibinato ang space ring sa kanyang kamay kay Yang Kai. Kung hindi dahil kay Zujiayan, hindi sana makukuha ni Yang Kai ang Dao Yi Divine Water at linangin ang Yin Yang Inverse 5 Elements Profound Universe Sutra. Mitang inilabas ni Yang Kai ang sunod-sunod na magandang bagay mula sa ring, nanlumo si Fang Yu na malapit na siyang magsuka ng dugo. Panay ang sigaw niya. Tama na, brother, mag-iwan ka man lang sa akin. Hindi siya pinansin ni Yang Kai at nagpatuloy sa pagkalikot ng singsing. Maya-maya, ibinato niya pabalik sa kanya ang space ring. Sinalo ito ni Fang Yu at tiningnan ang singsing. Agad siyang napaungol at napahawak sa dibdib sa lungkot at galit. Sa sobrang sakit ay hinihiling na sana niyang mamatay na siya. Pakiramdam ni Fang Yu ay mahigit 10 kilo ng laman ang naputol sa kanyang katawan. Napakasakit noon. Hinawakan niya ang space ring, tumalikod, at umalis sa napakabilis na bilis. Palem, hindi na tayo magkikita. Ayaw niyang makaharap muli si Yang Kai. Sa pagkakataong ito, inamin niya ang pagkatalo. Bagamat marami siyang nawala, nagawa pa rin niyang iligtas ang kanyang buhay. Tumakbo siya ng 1,000 kilometro bago lumingon sa likod at nakitang hindi siya hinabol ni Yang Kai, nakahinga siya ng maluwag at inaliw ang sarili. Ang makakaligtas sa isang malaking sakuna ay tiyak na magkakaroon ng magandang kapalaran sa hinaharap. Sila ay may makamundong pag-aari. Hindi ko sila madadala kapag ako ay ipinanganak, at hindi ko sila madadala kapag ako ay namatay. Itatapon ko lang sila. Napadpad si Fang Yu sa isang malaking bato at inisip ang nakaraan niya. Hindi niya maiwasang masiraan ng loob. Pareho silang mula sa Emperor Realm at siya ay inarugan ng Thick Earth Black Tortoise sa loob ng ilang taon, ngunit sa wakas, nalaman niyang may malaking agwat pa rin sa pagitan nila ni Yang Kai. Habang siya ay nanlulumo, bigla niyang napansin na medyo kakaiba ang malaking bato sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ay tila isang namumulaklak na bulaklak ng lotus na may patong-patong, at siya ay nakatayo sa gitna nito. Hindi niya maiwasang magtaas ng kilay at tumingin dito ng may interes. Sa sumunod na sandali, yumanig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at biglang sumara ang batong lotus. Nahuli si Fang Yu, at direktang nakulong sa gitna, hindi nakatakas.
Nabigla siya sa kanyang puso. Ito ay talagang isang kaso ng kapag umuulan, ang bangka ay sumasalubong sa hangin. Matapos lumunin ng Stone Lotus si Fang Yu, agad itong bumangon mula sa lupa at ang mga ugat nito ay naging dalawang mahabang paa, lumipad sa malayo. Sa loob ng Stone Lotus, sumigaw si Fang Yu. Hindi natitinag bilang isang bundok. Pagkaraan ng 10 araw, umakyat si Yang Kai sa tuktok ng isang bundok at nagtungo sa isang tiyak na lugar sa tuktok sa ilalim ng patnubay ni Pu Baixong. Hindi rin nagtagal ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Tumalon si Pu Baixong pababa mula sa balikat ni Yang Kai at sumigaw. Munting lang, narito si Master Pu upang makita ka. Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ay dahil sinabi ni Pu Baixong kay Yang Kai na mayroon ding divine herbs dito. Sa Land of Elder na ito, walang maraming divine herbs na maaaring mag-transform sa anyo ng tao, ngunit hindi rin sila kakaunti. Alam ni Pu Baixong na mayroong 7 o 8 uri ng divine herbs, bawat isa ay pambihira at may iba't ibang epekto. Kunin ang 2 uri na nakuha ni Yang Kai bilang halimbawa. Ang bangkos ng mga berry sa ulo ni Pu Baixong ay may pambihirang epekto sa panggagamot. Hindi lamang ito nagkaroon ng mga katangian ng pagpapagaling, ngunit mayroon din itong kakayahang mapabuti ang paglilinang ng isang tao. Ito ay masasabing isang napakabihirang species. Ang mahiwagang rainbow mushroom ay may kakayahang magdulot ng mga ilusyon. Kapag ang mga invisible spores ay kumalat, ang isang ordinaryong cultivator ay hindi makakalaban sa kanila. Nang mahulog si Yang Kai sa fog, siya ay pabaya at nahulog dito. Sa huli, kailangan niyang umasa sa Demon Eye of Annihilation at sa Soul Warmang Lotus para panatilihing malinaw ang kanyang isip. Naroon din ang purple bamboo ni Xiang Ying, na tila may kakayahang makalusot sa 10,000 pamamaraan. Hindi lahat ng divine herbs ay para sa pagkonsumo. Kapag nagkaroon ng sensyensya ang mga halaman at puno, maaari silang mag-transform sa anyo ng tao at maging divine herbs. Sa tuktok ng bundok na ito, may isa pang divine herbs. Ayon kay Pu Baixong, isa itong baging ng lang. Mayroong 7 gourds sa baging na ito, bawat isa ay tumutugma sa kapangyarihan ng yin at yang at ng 5 elements. Napakaganda ng kalidad ng 7 gourds na ito. Sa tulong ng kapangyarihan ng yin at yang at ng 5 elements, maaaring i-condense ng isang cultivator ang kaukulang dowsil. Masasabing kung makukuha ng isang tao ang lang ubas na ito, magkakaroon sila ng hindi mauubos na supply ng mga mapagkukunan ng pagtatanim. Gayunpaman, kahit na si Yang Kai ay dumaan sa maraming paghihirap upang maabot ang lugar na ito, hindi niya makita ang anumang mga palatandaan ng buhay sa kanyang divine sense. Ilang beses pang sumigaw si Pu Baixong, iniunat ang kanyang mga ugat at napakamot ng ulo. Saan napunta ang lang na ito? Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai at naglakad papunta sa isang lugar. Pagkalipas ng ilang sandali ay lumingon siya. Hindi na kailangang sumigaw. Nang marinig ito, sumugod si Pu Baixong at umakyat sa balikat ni Yang Kai. Kasunod ng tingin ni Yang Kai, nakita niya ang ilang bakas ng labanan sa kanyang harapan, na puno ng kapangyarihan ng 5 elements. Agad siyang sumigaw. Sino ang nakalaban nitong munting lang? Tumanggo si Yang Kai at sinabing, natatakot ako na baka may makatalo sa atin dito. Dati, kapag hinanap niya ang purple bamboo, ganoon din. Noon lang niya nalaman na nasa kamay ni Xiang Ying ang purple bamboo. Sa nakalipas na 10 araw, inutusan ni Pu Baixong si Yang Kai na hanapin ang mga nabagong divine herbs. Sa kasamaang palad, wala silang nakita sa bawat lugar na kanilang pinuntahan. Ang mga divine herbs na iyon ay itinago o inagaw ng iba. Ito na ang pangatlong lugar na tinakbuhan ni Yang Kai, at ang 3 divine herbs, kabilang ang maliit na lang, ay wala kahit saan. Si Yang Kai ay hindi masyadong sigurado kung ano ang nangyari sa iba pang mga divine herbs, ngunit ang divine herbs dito ay dapat na inagaw ng iba. Ang mga bakas ng labanan dito ay napakalat, na nangangahulugan na maraming tao ang kinubkob ang divine herbs na iyon. Gaano man ka-extraordinary ang baging na iyon, mahirap para sa 2 kamao na makipaglaban sa 4 na kamay. Marami ring bahid ng dugo na hindi pa natutuyo sa lupa, na dapat ay dulot ng baging ng lang. Inis na sabi ni Pu Baixong. Kung alam namin, mas mabilis kaming nakarating. Master, huwag kang matakot, dadalhin kita para hanapin si ako. 3 araw na paglalakbay lang mula rito ang lugar ng taong iyon. Lumiit ang leeg ng munting kabute. Huwag mong hanapin si ako, ha? Sa tuwing makikita ko siya, mahihirapan ako. Saway ni Pu Baixong. Gusto ni Master ang divine herbs, sino ka para sabihin sa kanya kung ano ang gagawin? Ang maliit na kabute pouted galit, at ibinaling ang ulo nito sa gilid sa isang feet ng pick. Umiling si Yang Kai. Hindi na kailangan, mas mahalaga ang tamang negosyo. Dalhin mo ako sa puno ng prutas na iyon.
Halos 200,000 tao ang sumugod sa Land of Elders, at kahit na may hindi mabilang na mga nasawi kamakailan, higit sa kalahati sa kanila ay buhay pa. Ang mga taong ito ay aktibo sa iba't ibang bahagi ng Land of Elders, at kung mayroong anumang magagandang bagay, matagal na silang hinukay ng mga ito. Ang mga divine herbs ay ang pinakamahusay na halimbawa. Natakot si Yang Kai na kung magtatagal pa siya, kahit na ang primordial spirit fruit ay kukunin ng iba. Sa oras na iyon, hindi siya makakapag-ulat kay Zhu Jiayan, at si Yuhi at ang iba pa ay nasa panganib. Hahanapin ba natin ang matandang puno? Sumagot si Pu Baixiong. Sige. Ngunit Master, kailangan mong mag-ingat. Ang matandang punong iyon ay hindi dapat pabayaan, at ang lugar kung saan siya nakatira ay puno ng panganib. Kung hindi ka mag-iingat, ikaw ay malalagay sa alanganin. Kailangan mo lang manguna. Itinuro ni Pu Baixiong ang daan para kay Yang Kai, at pagkatapos bumaba sa bundok, si Yang Kai ay mabilis na tumakbo sa daan. Hindi siya huminto sa daan, at paminsan-minsan, makakasalubong niya ang isang cultivator na nagmamadaling pabalik-balik. Marami ring mga tao na walang katapusang nakikipaglaban, at halos bawat sandali, may mga taong namamatay sa Land of Elders. Matapos maglakbay ng wala pang 2 araw, sinabi ni Pu Baixiong. Master, malapit na tayo, nakikita mo ba ang bundok na iyon sa harapan? Ang matandang puno ay nakatira sa bundok na iyon. Tumangala si Yang Kai, at sa katunayan, may isang mataas na bundok sa di kalayuan, ngunit dahil napakalayo nito, hindi niya ito makita ng malinaw. Sa oras na ito, biglang may naramdaman si Yang Kai, at ibinaling ang kanyang ulo sa isang direksyon, at nakita niya ang isang figure na nagmamadali patungo sa bundok. Ang taong iyon ay hindi pa matanda, mukhang nasa maagang 20s, ngunit ang kanyang chi ay napaka-condensed, na nagpapakita na ang kanyang pundasyon ay matibay. Ang inaalala ni Yang Kai ay hindi ang taong ito, ngunit isang bagay sa kanyang balikat. Isa itong tangkay ng divine herbs. May isang tangkay ng divine herbs na parang bitter gourd. Ang buong katawan nito ay kulubot, at may mukha sa lang. Ito ay madilim at kahabag-habag, at ang mga kilay nito ay mahigpit na niniting. Parang naipon sa katawan nito ang lahat ng kamalasan sa mundo, at may ekspresyon na nagsasabing wala na itong matitirhan. Ako, agad na sumigaw si Little Mushroom. Marshall Peak, Kabanata 4074. Napakalungkot ko. Ito ba ang ako na binanggit noon ni Grape at Little Mushroom? Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai habang maingat niyang sinusukat ang divine herbs na ako. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Ang hitsura ng divine herbs na ito ay kakilakilabot, at hindi niya alam kung ano ang mga mahiwagang epekto nito. Sa sandaling ito, napabuntong hininga si ako. Ako si ako. Ang mahabang buntong hininga na ito ay tila gustong ilabas lahat ng laman loob niya. Naramdaman lang ni Yang Kai ang pagyanig ng kanyang isipan, at ang pakiramdam ng depresyon ay hindi mapigilan sa kanyang puso. Bigla niyang naramdaman na wala nang saysay ang lahat. Paano kung nagsayang siya ng higit sa 10 taon sa Great Void Realm at nangolekta ng hindi maisip na kayamanan? Ito ay walang iba kundi isang tumpok ng mga patay na bagay na nakatambak sa kanyang space ring. Paano kung itinaya niya ang kanyang buhay para hanapin ang natural spirit fruit sa Land of Elders na ito? Sa huli, si Zhu Jiayan ang nakinabang, at hindi man lang siya makakain ng isang piraso ng prutas. Siya ay gumugol ng labis na pagsisikap na tumalon mula sa tanikalan ng sansinukob at pumunta sa labas ng mundo. Ilang beses na siyang halos nakatakas sa kamatayan, ngunit ano ang makukuha niya bilang kapalit? Marahil sa oras na matagpuan niya ang World Tree, ang Star Boundary ay gumuho na, at ang bilyon-bilyong nilalang sa Star Boundary ay matagal nang nawala. Lahat ng uri ng negatibong emosyon na nakatago sa kaibuturan ng kanyang puso ay lumundag kasabay ng divine herbs na buntong hininga ni ako, na halos lunurin ang kanyang isip. Unti-unting bumagal ang kanyang figure nang mawala sa kanyang paningin ang target ng labanan. Sa balikat ni Yang Kai, tinapon ni Pu Baixiong ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga ugat at nabulunan ng mga hikbi. Ako, si Pu Baixiong ay papalitan ng aking pangalan ng Pu 99 Xiong mula ngayon. Paano ako makakalabas at makakakilala ng mga tao? Hayaan mo lang ako mamatay. Umupo ang maliit na kabute sa balikat ni Yang Kai at humagulgol. Bakit ako umiiyak? Napakalungkot ko, wah. Napaungol si Yang Kai at napakagat sa dulo ng kanyang dila, at napuno ng lasa ng dugo ang kanyang bibig. Sa pagprotekta ng soul wormang lotus sa kanyang soul, sa wakas ay nabawi niya ang kanyang isip. Hindi niya naiwasang pagpawisan ng malamig habang nakatingin sa divine herbs na si ako nang may takot. Ang bagay na ito ay talagang kakaiba. Hindi katakataka na takot sa kanya noon ang Little Mushroom at sinabing sa tuwing nakikita niya ito, pakiramdam niya ay sobrang pait. Ngayong tiningnan niya ito, totoo nga. Ang buntong hininga na iyon ay parang normal,
ngunit mayroon itong mahiwagang kapangyarihan na pumukaw sa madilim na bahagi ng puso ng lahat, na ginagawang hindi nila makontrol ang kanilang sarili. Ang nakakuha kay ako ay isang binata na may kapantay na kutis. Hindi siya mukhang mas matanda kaysa kay Yang Kai. Sa sandaling ito, malungkot ang kanyang mukha. Sinuntok niya ang ulo ni Ako at nagngangalit ang mga ngipin. Tumahimik ka, huwag kang magsalita kapag hindi kita pinayagan. Umiling si Ako matapos matamaan, at mas lalong naging malungkot ang kulubat niyang mukha. Mabigat siyang bamantong hininga at sinabing, pero naghihirap talaga ako. Suray-suray ang binata at muntik nang mahulog sa lupa. Hindi man lang niya nilinggan si Yang Kai at mabilis na umalis. Pagkaalis niya, nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Ang ubas at ang maliit na kabute ay unti-unti ding nakabawi. Pinunasan nila ang gilid ng kanilang mga mata at pumikit ng walang laman. Hindi nila alam kung bakit ngayon lang sila nadurunch ng puso. Nakita ba tayo ni Ako? Nagtatakang tanong ni Pu Baixong. Bahagyang tumanggaw si Yang Kai at tumingin sa bundok sa malayo. Parang may layunin din ang binata sa kanya. Mabilis niyang nahanap ang lugar na ito dahil sa patnubay ni Pu Baixong, kaya dapat ay ginabayan ni Ako ang binata. Kung ganoon, ang grupo ng mga taong nakakuha ng Divine Herbs ay tiyak na magkakaroon ng mga Divine Herbs na iyon upang manguna. Hindi magtatagal ay nagtipon sila dito. Sabi ko na nga ba, walang magandang mangyayari kapag nagkita kami ni Ako. Ang taong ito ay isang malas lang. Nagmura si Pu Baixong. Sigurado ka ba na ang puno ng prutas ay nasa bundok na iyon? Tanong ni Yang Kai. Sinabi ni Pu Baixong. Oo, ang matandang puno ay palaging nasa bundok na iyon at hindi kailanman inilipat ang pugad nito. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Mukhang kailangan nating magkita Ako. Pagkasabi noon ay umindayog ang kanyang katawan at sumugod siya sa direksyong iyon. Ang destinasyon ay hindi masyadong malayo mula sa Yang Kai, ngunit ito ay higit pa doon. Ito ay hindi bababa sa 2,000 milya ang layo. Pinaalalahanan siya ni Pu Baixong habang nasa daan. Master, dapat kang mag-ingat. Walang magandang mangyayari kapag nakilala mo si Ako. Wala naman siyang sinabi sa iyo ngayon lang, di ba? Sinabi ni Yang Kai. Hindi, sinabi lang niya na bitter siya. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Pu Baixong. Mabuti iyan, mabuti iyan. Kung may sinabi siya sa iyo, masama iyon. Hindi maintindihan ni Yang Kai, ngunit ayaw niyang magtanong. Pagkalipas ng 2 oras, unti-unting lumapit si Yang Kai sa bundok. Biglang nagbago ang ekspresyon niya at napatitig sa bundok. Ang pumasok sa kanyang mga mata ay isang marangel na puno ng prutas na nakatayo sa tuktok ng bundok. Napakalaki ng korona ng puno kaya natakpan nito ang buong taluktok ng bundok. Gainate fruit tree. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Tama si Pu Baixong, dito nagugat ang matandang puno. Hanggat maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa isa sa mga innate fruit tree, maaari niyang ipagpalat ito para sa kaligtasan ni Yuhi at ng iba pa. At ito ang kanyang pangunahing layunin sa pagpasok sa Land of Elders. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yang Kai ay ang talagang naramdaman niya ang isang mahinang bakas ng world force na nagmumula sa tuktok ng bundok. Hindi niya maiwasang sumimangot, saan nagmula ang puwersang ito ng mundo. Kailangang malaman na sa Great Cosmological Realm, ang Heaven Opening Realm Small Universe ay seliado, kaya hindi sila maaaring gumamit ng puwersa ng mundo. Kung hindi dahil dito, si Yang Kai at ang iba pa ay hindi maaaring magningning sa Emperor Realm. Inagaw na sana ng mga Heaven Opening Realm Cultivator na iyon ang lahat ng magagandang bagay sa Great Cosmological Realm. At ang mga pumasok sa Land of Elders ay pawang mga cultivator ng Emperor Realm. Ang mga cultivator na ito ay walang Heaven Opening Realm sa kanilang mga katawan, kaya hindi nila magagamit ang puwersa ng mundo. Ngunit kung saan naroon ang innate fruit tree, mayroon talagang isang mahinang bakas ng puwersa ng mundo na kumakalat. Sa oras na ito, isang malaking bilang ng mga cultivator ang nagtipon sa paanan ng bundok. Sa halos pagbilang, mayroong hindi bababa sa 1,000 cultivator na naroroon, at lahat sila ay nakatingin sa tuktok ng bundok, nakatitig sa innate fruit tree, ang kasakiman ay kumikinang sa kanilang mga mata. Sa maraming cultivator, ang ilan ay nag-iisa, ang ilan ay nasa grupo ng 3 hanggang 5, at ang ilan ay nasa mga gang. Ang pinakamalaking grupo ay may higit sa 200 tao, at maliwanag na sila ay mula sa parehong puwersa. Nilaybot ng mga mata ni Yang Kai ang karamihan at nakita niya ang ilang pamilyar na mukha. Nandito na si Ako at ang binata na nakasalubong niya sa daan, nakatayong mag-isa sa gilid habang nasa likod ang mga kamay. Mayabang ang mga ekspresyon ng mga ito, at parang wala sa mga tao sa paligid nila. Naroon din si Xiang Ying, na may hawak na purple bamboo at bahagyang tumanggo kay Yang Kai. Sa patnubay ng purple bamboo, natural niyang mahanap ang lugar na ito.
Sa sandaling ito, may naramdaman si Yang Kai at biglang ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa isang direksyon, tanging ang isang maikling lalaki na mukhang napakalakas ay binawi ang kanyang tingin ng walang pakialam. May isang baging na nakapulupot sa katawan ng lalaki, at sa puno ng ubas ay nakasabit ang 7 maliliit na lang. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai. Bagamat saglit lang iyon, malinaw na nakaramdam siya ng bakas ng puot. Sa madaling salita, ang pandak na lalaking ito ay tila pag-alit sa kanya. Gayunpaman, hindi pa nakita ni Yang Kai ang taong ito noon at hindi niya alam kung saan niya ito nasaktan. Ang inaalala niya ay ang baging sa katawan ng lalaki. Ito ay malinaw na isang divine herbs, at dapat na ang maliliit na lang na binanggit ni Grape noon. Ang 7 maliliit na lang ay tumutugma sa kapangyarihan ng yin at yang at ang kapangyarihang nakapaloob sa bawat maliit na lang ay naiiba. Nasugatan at puno ng dugo ang pandak na lalaki. Dapat ay nasa isang labanan siya sa isang tao, at sa paghusga sa kanyang hitsura na pagod sa paglalakbay, marahil ay kara-rating lang niya dito kamakailan lamang. Brother Yang, isang sigaw ang narinig. Lumingon si Yang Kai at nakita si Shuzin na naglalakad. Buong pusong nakangiti ang maliit na mataba, at habang naglalakad siya, tumingin siya kay Pu Baixong at Little Mushroom sa balikat ni Yang Kai ng may labis na interes. Nang makalapit siya, sinabi niya, "Ito ba ang Divine Herbs?" Siya ang carrier na pinili ni Zuyan at nakatanggap ng maraming benepisyo mula kay Zuyan. Kahit na siya ay naglilinang sa pag-iisa sa lahat ng mga taon na ito, patuloy pa rin siyang nakikipag-ugnayan kay Yang Kai. Masasabing sa buong Great Cosmological Realm, bukod kay Yuhi at sa iba pa, siya ang pinakamalapit kay Yang Kai. Brother Shu, bati ni Yang Kai. Pinilit ni Shuzin ang kanyang dila at sinabing, "Nabalitaan ko na 7 o 8 Divine Herbs lang ang nasa Land of Elders. Napakaswerte talaga ni Brother Yang sa dalawa sa kanila. Nakakainggit talaga, swerte lang." Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Tinitigan ni Shuzin ang ubas sa ulo ni Pu Baixong nang may labis na interes. "Itong ubas. Ano ang epekto ng pagkain nito?" Nagngangalit si Pu Baixong. "Kainin mo ulo mo, munting mataba, pumunta ka dito. Lalabanan ka ni Uncle Pu ng 300 round." Iniangat niya ang kanyang mga ugat, para siyang isang soro na humiram ng lakas ng tigre, inilalantad ang kanyang mga pangil at itinaas ang kanyang mga kuko. Dati, nang kainin ni Yang Kai ang isa sa kanyang mga ubas, pinagmamasdan pa rin niya ito. Ngayon na nakita niya ang maliit na mataba na ito na may mga ideya tungkol sa kanyang mga ubas, agad siyang naging malungkot. Kawili-wiling maliit na bagay. Tumawa si Shuzin. Hindi niya ibababa ang sarili sa antas ni Pu Baixong. "Brother Shu, dahil nahanap mo na itong innate fruit tree, bakit nandito ka pa?" Kainahinalang tanong ni Yang Kai. Libu-libong tao ang nagtipon dito at nakatingin sa puno ng prutas sa tuktok ng bundok, ngunit walang umakyat sa bundok. Dahil dito, medyo natarante siya. Umiling si Shuzin at bumantong hininga. Hindi ganoon kadali. "Kita mo, ang bundok na ito ay kalmado ngayon, ngunit sa katunayan, ito ay puno ng mga nakatagong panganib. Mabuti kung hindi ka papasok sa bundok, ngunit kapag nakapasok ka na, mahusay, bababa ang panganib. Marami na ang nakapasok noon, ngunit sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang nakaligtas." Nang inag ang puso ni Yang Kai nang marinig niya ito. Itinaas niya ang ulo niya at tumingin ng mabuti. Totoo nga, maraming bangkay ng mga cultivator sa bundok. Sa pagbibilang, mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Ang mga taong ito ay namatay sa lahat ng uri ng kakaibang paraan. Ang ilan ay ginawang mga eskultura ng bato, ang ilan ay sinunog ng hindi nakikilala, at ang ilan ay natatakpan ng mga sugat. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin. Dapat sila ang cultivator na pumasok sa bundok noon, ngunit sa kasamaang palad, lahat sila ay sinalubong ng kamalasan. Ngunit ang paghihintay ng ganito ay hindi solusyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai. Sinabi ni Shuzin, "Naghihintay ang lahat, at walang gustong maging manggaguna. Ito ay isang pagkapatas." Naiintindihan ni Yang Kai. Malamang, ang mga taong nagtitipon dito ay gustong mag-obserbo ng ilang sandali upang makita kung may mga bahid sa mga panganib sa bundok na maaaring pagsamantalahan. Sa sandaling ito, isang malaking grupo ng mga tao ang mabilis na lumapit. Ang nangunguna ay may dalang malaking saber na may ulong multo. Napakaraming tao, hindi bababa sa 2,000 hanggang 3,000 sa kanila. Para silang isang agos, na gumugulong na may hindi mapigil ang momentum, na naging dahilan upang bahagyang magbago ang ekspresyon ng cultivator. Ditian, may bamulong, na kinikilala ang pinagmulan ng grupong ito ng mga tao. Kasabay nito, nakita din ni Yang Kai ang hitsura ng taong nangunguna. Ang lalaking iyon ay si Ding Yi. Martial Pick, Kabanata 4,905. 7 Bottle Gourd Brothers. Ang organisasyon ni Ditian ay bumangon sa Great Cosmological Realm at itinatag ni Ding Yi.
Nakatipon siya ng maraming tao sa mga nakaraang taon. Ang Land of Elders ay hindi kasama ang mga mula sa Heaven Opening Realm, at ang mga mula sa Emperor Realm lamang ang maaaring makapasok. Malaki ang kalamangan ni Ditian dahil lahat sila ay mula sa Emperor Realm. Dati, sa Rainbow Tunnel, pinangunahan ni Dingyi ang grupo ni Ditian na harangan ang tunnel at nagdulot ng kaguluhan, na nagresulta sa hindi mabilang na mga nasawi. Gayunpaman, nagdusa siya sa kamay ni Yang Kai maraming taon na ang nakalipas at muntik na siyang mawalan ng buhay. Mula noon, labis siyang nag-iingat kay Yang Kai, kaya palagi niyang binibigyang mukha si Yang Kai. Sa Yuan Magnetic Mountain man iyon o sa Rainbow Tunnel, palagi siyang naging mabait sa kanya. May mga sugat din si Dingyi sa kanyang katawan, kaya malamang na hindi ito isang mapayapang paglalakbay. Wala pang 1,000 tao ang nasa paanan ng bundok, ngunit dinala ni Ditian ang mahigit 2 hanggang 3,000 tao, na halos 2 hanggang 3 beses ang bilang ng mga tao dito. Sino ba naman ang hindi matatakot? Ang gayong malaking puwersa ay maaaring ganap na makontrol ang sitwasyon dito. Sa isang iglap, nakarating na ang grupo ni Ditian sa paanan ng bundok. Dinala ni Dingyi ang Ghost Head Saber at tumingin sa paligid. Biglang tumutok ang mga mata niya sa isang tao at galit na sinabi niya. May hinahanap ka talaga pag nagkataon. Ikaw na munting magnanakaw, ang lakas ng loob mong nakawin ang aking divine herbs. Ngayong nahuli na kita, tingnan natin kung mamatay ka. Itinuro ng Sable ang pasulong, at ang target ay ang pandak na lalaki na nakakuha ng ubas ng lang. Bahagyang kumunot ang noo ng pandak na lalaki, halatang medyo nalilito ito. Kung nag-iisa si Dingyi, natural na hindi siya matatakot. Pambihira ang kapangyarihan ng ubas ng lang. Kahit na mayroong 10 o 100 Dingyi, ito ay isang piraso ng cake. Gayunpaman, masyadong maraming tao si Ditian. Kung talagang nag-away sila, siguradong dehado siya. Matapos magmuni-muni sandali, sinabi ng pandak na lalaki. Dingyi, ang divine herbs ay pambihira, at ito ay pag-aari ng may kakayahan. Dahil ako ang pinili nito, nangangahulugan ito na tayo ay nakatadhana. Bakit kailangan mong pilitin? Nakatadhana ang iyong asno. Nag-aapoy sa galit si Dingyi. Kung hindi ka nakialam, ang divine herbs na ito ay nasa aking bulsa. Ikaw ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan, lihim mong ninanakaw ang aking divine herbs, at ngayon ay mukha ka nang magsabi nito. Ngumuso ang pandak na lalaki. Paulit-ulit mong sinasabi na ito ang iyong divine herbs. Tawagan mo ito at tingnan kung tumutugon ito sa iyo. Galit na sinabi ni Dingyi. Tawagin mo akong lolo at tingnan kung tutugan ako sa iyo. Matindi ang pag-aaway nilang dalawa, na nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na tao. Nagpakita rin ng pag-unawa si Yang Kai. Dati, sa patnubay ni Pu Baixiong at ng munting kabute, hinanap niya ang baging ng lang, ngunit sinong mag-aakala na may makakatalo sa kanya dito. Mula sa mga bakas na naiwan, dapat ay nagkaroon ng labanan, at ito ay isang labanan sa medyo maraming tao. Sa hitsura nito, dapat ay si Dingyi ang namuno sa mga tauhan ni Ditian at nakipaglaban sa baging ng lang. Gayunpaman, sa mahalagang sandali, sinamantala ng maikling tao ang sitwasyon. Ang sino mang makatagpo ng ganoong bagay ay malamang na mapupuno ng galit at tiyak na hindi ito bibitawan. Pinangunahan ni Dingyi ang isang grupo ng mga tao upang hanapin ang lugar na ito. Malamang na hindi niya inaasahan na makaharap ang munting magnanakaw na ito na gustong nakawin ang divine herbs. Gayunpaman, dahil nakatagpo niya ito, natural na hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Ngayong nasa kamay ko na ang gamot sa santo, ano ang gagawin mo? Kahit na ang pandak na lalaki ay nakaharap sa 1,000 tao mula sa Ditian mag-isa, hindi siya natakot. Tumawa ng masama si Dingyi. Ano pa bang magagawa ko? Siyempre, papatayin kita at babawiin ko ang divine herbs. Sa buhay na ito, walang sino man ang maaaring magsamantala sa akin, Dingyi. Pagkasabi noon ay yumanig ang balabal sa likod niya at agad na gumalaw ang libu-libong tao sa ilalim niya. Ang Ditian ay naitatag ng higit sa 10 taon, at ito ay itinatag noong kabubukas pa lamang ng Great Cosmological Realm. Sa lahat ng mga taon na ito, sa ilalim ng pamumuno ni Dingyi, ang mga tao ni Ditian ay aktibo sa iba't ibang lugar sa Great Cosmological Realm. Nakaranas sila ng hindi mabilang na malaki at maliliit na labanan, at nilabanan pa nila ang ilang mga alon ng Beast Tides. Sa sandaling ito, hindi na kailangang magsabi ng kahit ano ang pinuno, at lahat ay nagsagawa ng kanilang mga tungkulin. Sa isang iglap, libu-libong tao ang bumuo ng porma sayon at pinalibutan ang pandak na lalaki. Lalong naging madilim ang mukha ng pandak. Dingyi, nasa harapan natin ang Connate Fruit Tree. Kung makukuha natin ang Connate Spirit Fruit, hindi ba tayo makakakuha ng mas maraming benepisyo kaysa sa gamot sa santo? Maaari ba nating ayusin ang ating mga sama ng loob pagkatapos nating ipaglaban ang Spirit Fruit? Mungkahi ng pandak na lalaki.
Itinuro ni Ding Yi ang kanyang talam. Sa harap ng kalaban, wala akong pakialam sa bunga ng espiritu. Sabihin mo sa akin, gusto mo bang patayin kita sa isang laslas, o gusto mong patayin kita sa isang laslas? Umiling ang pandak na lalaki at bumantong hininga. Mukhang wala ng paraan para maging mabait. Ha, hindi ko ginustong patayin ka, pero dahil gusto mong mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Sa sinabi niyang iyon, inalugulog niya ang baging ng lang. Ang 7 maliliit na lang na nakasabit sa baging ay gamulong at naging maliliit na tao sa isang iglap. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng berdeng kamiseta, nakayapak, at may maliit na lang na may iba't ibang kulay sa kanilang mga ulo. Nagtaas ng kamay ang isa sa mga lang at malutong na sinabi. Ako ang eldest baby. Ang isa pang lang ay tumingkayad at malutong na sinabi. Ako ang second baby. Lumapit ang isa pang lang at pinaikit ang kanyang mga mata na parang unggoy na nakatingin sa dagat. Ako ang third baby. Ang ika-4 na lang ay tumayo na naka-cross arm at same time na nagsabi. Ako ang fourth baby. Sa 2 huni, lumipad ang 2 gourds sa balikat ng 4 na lang at tumayo sa isang paa. Ako ang fifth baby. Ako ang sixth baby. Ang huling lang ay bumaligtad sa hangin at tumayo sa ibabaw ng iba pang mga lang. Nilagay niya ang mga kamay niya sa bewang niya at tumawa ng malakas. Ako ang 7th baby. Sabay-sabay na sinabi ng mga gourd. Kami ang 7 magkakapatid na gourd. Napatulala si Yang Kai. Sa tabi niya, umawang ang bibig ni Shuzin. Itong divine herbs ay medyo kawili-wili. Ngumuso si Pu Baixong. Anong kalokohan? Sa kabilang banda, ang maliit na kabute ay may mga bituin sa kanyang mga mata. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, Gourd brothers, ingat. Lumingon ang 7 lang at tumawa sa maliit na kabute. Dumilim ang mukha ni Ding Yi habang itinutok ang kanyang sable. Patayin mo ang munting magnanakaw na ito para sa akin. Huwag mong saktan ang mga lang. Sa sandaling matapos siyang magsalita, napakaraming pag-atake ang inilunsad patungo sa pandak na lalaki. Agad na gamulong ang mga lang sa isang bola. Sumugod ang panganay na si Baby at malutong na sumigaw. Tingnan mo ang aking hindi nasis iron na gininto ang katawan. Ang gininto ang liwanag ay kumikinang ng maliwanag, at ang isang layer ng gininto ang liwanag na screen ay agad na bumalot sa radius na 30 talampakan. Kapag ang hindi mabilang na pag-atake ay tumama sa light screen, higit sa kalahati ng mga ito ay na-offset ng light screen. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. 5th grade metal element. Ang kapangyarihan na ginamit ni eldest baby ay talagang isang 5th grade metal elemental power. Ang metal elemental na kapangyarihan ay naging isang kalasag at hindi magagapi. Bagamat marami ang mga tao ni Ditian, hindi marami ang makakapag-condense ng kapangyarihan sa ika-5 baitang. Kapag ang kapangyarihan sa ibaba ng ika-5 baitang ay binomba ang ilaw na screen, nagdulot lamang ito ng mga ripple na lumitaw sa ilaw na screen. Ang mga pag-atake lamang na may kapangyarihan sa ika-5 grado ang maaaring magdulot ng malaking epekto sa ilaw na screen. Gayunpaman, napakaraming pag-atake, kaya ang depensang na tipo ng metal elemental na kapangyarihan ay hindi makalaban sa kanila. Nagtagal lang ito ng ilang sandali bago ito nasira. Gayunpaman, ang maikling sandali ng pagsisikap na ito ay nakakuha ng pagkakataong mabuhay ang maikling tao. Ang iba pang 6 na gourds ay nag-activate ng kanilang sariling kapangyarihan. Si Yin, Yang, at ang 5 elements ay nagtipon at naging mga layer ng proteksyon sa paligid ng maikling lalaki. Matapos masira ang 7 layer ng proteksyon na ito, ang lahat ng mga pag-atake ay nawala ng walang bakas. Malamig na ngumuso ang pandak na lalaki. Marahas na nanginginig ang baging sa kanyang kamay habang sumisigaw. Pumunta ka. Agad na sumugod si third baby at fourth baby papunta sa crowd. Sa kalagitnaan ng hangin, bawat isa sa kanila ay huminga ng malalim at pagkatapos ay bumuga. Nagluwa si third baby ng napakadalisay na tubig elemental power, habang ang fourth baby ay nagluwa ng naglalagablab na apoy. Nagsanib ang tubig at apoy at sumabog. Sa gitna ng karamihan, isang napakalaking epekto ang lumakas. Umalangaw ang kahabag-habag na iyak. Ang daan-daang cultivator ni Ditian ay dumanas ng iba't ibang antas ng pinsala at nahulog mula sa langit na parang dumplings. Kasabay nito, muling nanginginig ang baging na nasa kamay ng pandak. Ang 6th baby at 7th baby ay naging dalawang mahabang streak ng yin at yang na nag-cross sa isa't isa. Mula sa malayo, ito ay parang isang hindi maihahambing na malaking pares ng gunting na humahampas sa karamihan ng tao ni Ditian. Chi-chi-chi. Maririnig ang tunog ng pag-agos ng dugo. 12 ng mga cultivator ay pinutol sa kalahati sa baywang. Nalantad sa hangin ang kanilang mga laman loob at hindi napigil ang nahulog. May mga tao sa hangin na galit na ibinalik ang kanilang mga bituka sa kanilang mga tiyan. Gayunpaman, hindi nila nabawi ang kanilang nawalang sigla.
Ang lahat ng mga cultivator na nakakita ng eksenang ito ay natakot. Naging malamig din ang ekspresyon ni Yang Kai. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang divine herbs na ito ng Lang. Ang 7 gourds ay tumutugma sa kapangyarihan ng Yin, Yang, at 5 elements. Bawat isa sa kanila ay nasa 5th grade. Ang isang ordinaryong cultivator ay hindi makakalaban sa kanila. Sa isang palitan lamang, si Ditian ay dumanas ng malaking pagkawala. Siya ay nawalan ng kasing dami ng 200 lalaki. Hindi katakataka na ang pandak na lalaking ito ay napakalmado sa kabila ng napapaligiran ni Ditian. May maasahan pala siya, nakakamangha, puri ni Shuzin. Nagningning ang kanyang mga mata habang nakatingin sa baging ng Lang. Kahit sinong makakakita sa bagay na ito ay magseselos. Gayunpaman, bagamat makapangyarihan ang Gourdvine, nagkaroon si Ditian ng kalamangan sa mga numero. Higit pa rito, naranasan niya ang labanan. Bagamat natalo siya, hindi siya nagpanik. Nakaharap sa gunting ng Yin at Yang, libu-libong tao ang bumuo ng 12 ng mga pormasayon ng labanan. Sa daan-daang mga tao sa bawat pormasayon, sila ay puminda at pasulong at nakulong ang Yin at Yang gunting. Mayroon ding daan-daang mga elite na ganap na hindi pinansin ang mga maliliit na Lang at umaksyon patungo sa pandak na lalaki. May natitira pang 3 kalabasa sa tabi ng pandak. Sila ay tumutugma sa kapangyarihan ng metal, wood, at earth ayon sa pagkakabanggit. Nang makitang lumalapit ang mga kalaban, hindi nagbago ang ekspresyon ng maikling lalaki. Muli niyang pinagpag ang baging ng Lang. Ang panganay na si Baby ay agad na naging isang bahid ng gintong liwanag at sumugod. Sa harapan ng battle formation, inabot ng isang cultivator ang panganay na sanggol. Ngumisi siya, munting lang, nang ahas ka bang pumasok sa bitag. Nakita na niya ang panganay na sanggol na gumamit ng indestructible golden body noon at naisip niya na ang pangunahing kapangyarihan ng Lang ay depensa. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ni Dingyi. Sumigaw siya, ingat, pagkasabi pa lang niya ay nakita niyang naglabas ng suntok si eldest baby. Sa isang malakas na putok, ang nangungunang cultivator ay tinamaan ng isang malakas na puwersa. Ang kanyang katawan ay lumipad pabalik ng hindi mapigilan. Sa kalagitnaan ng hangin, ang kanyang braso ay sumabog sa pulgadang-pulgada. Maging ang mga buto ay nabasag. Anong laking lakas, napabuntong hininga si Yang Kai. Ang metal ay dalubhasa sa pagpatay. Masyadong pabaya ang taong ito. Umiling din si Shuzin at bamantong hininga. Matapos mapalipad ang pinuno, biglang umikot ang panganay na sanggol. Ang kanyang mga kamay at paa, kasama ang bawat bahagi ng kanyang katawan, ay naging isang hindi masisira na sandata. Sa isang kisap mata, nakalusot na siya sa battle formation. Hindi tumigil ang pigire ni Dawa. Siya ay naging isang gintong drill at diretsyong sinisingil sa kanya mula sa likuran. Ang isa pang battle formation ay nagmula sa gilid. Sumigaw ang pinuno, sakripisyo sa hindi may iwasang net. Isang malaking lambat ang tumakip sa langit at tumakip sa ulo ng eldest baby. Martial Peak, Kabanata 476. Pagpapakita ng divine abilities. Ang malaking lambat ay matigas, at ito ay malinaw na ito ay pino mula sa lubhang mahalagang mga materyales. Kasabay ng katotohanan na mahigit 100 tao ang bumuo ng isang battle formation upang buhayin ito, ang kapangyarihan nito ay talagang pambihira. Talagang nagawa nitong bitag ang Lang sa loob. Gaano man sinubukang kumawala ng Lang ay pansamantalang hindi ito nakalaya. Bahagyang dumilim ang mukha ng pandak na lalaki. Maliwanag, hindi niya inaasahan na ang grupo ni Ditian ay napakahirap pakitunguhan. Hindi maiwasan ni Yang Kai na tumingin sa kanila sa isang bagong liwanag. All this time, akala niya kasing maluwag ng buhangin ang grupo ni Ditian. Ngayon, tila may mga pakulo si Dingyi. Talagang nagawa niyang tipunin ang grupong ito ng mga struggler sa isang pambihirang puwersa. Ang ilan pang mga pormasayon ng labanan ay sumisingil, na naging mga gumugulong na agos na bumagsak patungo sa maikling lalaki. Samantala, ang pandak na lalaki ay naiwan lamang sa tabi niya ang uri ng lupa at uri ng kahoy. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado. Nang makitang malapit na siyang lamunin ng mga agos ng battle formation, gumawa siya ng selyo gamit ang isang kamay. Humalaklak ang ikalimang sanggol, at biglang lumitaw ang dilaw na liwanag sa katawan nito, na bumalot sa pandak na lalaki sa loob. Bumuo ito ng isang protection na hadlang na mas matibay kaysa sa hindi masisirang gintong katawan ng eldest baby. Ang Earth-type element ay orihinal na nakatutok sa depensa, tulad ng Earth-type na kapangyarihan na na-condense ni Yang Kai. Hindi nakakagulat na nagawa niyang i-condense ang Dragon Shield secret technique para magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Sa gitna ng dumadagandong na tunog, sunod-sunod na umulan ang mga pag-atake, ngunit lahat sila ay naharang ng harang ng liwanag. Umikot at bumulusok sa lupa ang natitirang wood-type na bird.
Kaagad pagkatapos, nag-crack ang lupa, at maraming ugat ang gamulong at nagpahaba sa ilalim ng lupa na parang mga dragon sa lupa, na naging sanhi ng pag-alon ng lupa. Whoosh! 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 Maraming ugat ang tumusok mula sa lupa, tumusok sa sunod-sunod na battle formation, na agad na nagdulot ng malaking pinsala kay Ditian. Naroon din ang Water Baby at Fire Baby na nagtutulungan para ilabas ang Fire and Water Explosion Technique. Nariyan din ang Yin at Yang Gourd Brothers na nagiging higanteng gunting na tumusok sa walang laman, naghahabi pabalik-balik habang inaani nila ang buhay ng cultivator. Ang pandak na lalaki ay umasa sa isang puno ng lang at ang 7 maliliit na lang sa baging upang makisali sa isang mainit na labanan sa grupo ni Ditian. Napabuntong hininga si Yang Kai sa pagkamangha habang nanonood. Ang lakas ng puno ng ubas na ito ay talagang nakakatakot, na isang bagay na hindi niya inaasahan. Talagang ito ang pinakamakapangyarihang divine herbs. Kahit na may hawak siyang ubas at maliliit na kabute, hindi niya maiwasang mainggit sa swerte ng pandak. Upang makakuha ng ganoong divine herbs, ang swerte ng taong ito ay talagang kasing ganda ng langit. Sayang. Ang swerte naman ng lalaking ito, at hindi rin masama ang lakas niya. Sayang naman at nakilala niya si Ditian. Napabuntong hininga si Shuzin sa gilid. Tumanggo rin si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Bagamat kahanga-hanga ang pagganap ng pandak, nag-iisa pa rin siya pagkatapos ng lahat, habang si Ditian ay may kalamangan sa mga numero. Kung magpapatuloy ito, malaon o huli ay dehado siya. Ang susi ay upang makita kung gaano katagal mapoprotektahan siya ng Earthchild. Oo nga, wala pang 30 paghinga, biglang namula si Tuwa at sinabi sa mahinang boses. Hindi na ako makatagal. Ang protective barrier na pinaganya nito ay nanginginig na ngayon at nasa bingit ng pagbagsak. Nagtiis ito ng napakaraming pag-atake. Bagamat ito ay isang protection na hadlang na pinalamutian ng 5th grade Earth Element, hindi nito nakayanan ang walang katapusang pag-atake. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng pandak na lalaki. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Ding Yi. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Siya ay malamig na nanonood mula sa gilid at hindi lumahok sa labanan. Kahit nasugatan o namatay ang kanyang mga nasasakupan, wala pa rin siyang pakialam. Halata na naghahanap siya ng pagkakataon para gawin ang pinal na desisyon. At ngayon, oras na para gumawa siya ng hakbang. Isang walang katulad na nakakapasong kapangyarihan ang biglang kumalat mula sa malademonyong broadsword. Itinaas ni Ding Yi ang broadsword sa kanyang kamay at marahas na nilaslas na may malamig at matatag na ekspresyon. Sa sandaling lumipat si Ding Yi, parehong sina Yang Kai at Shuzin ay hindi napigil ang mapasigaw sa gulat. Itinaas nila ang kanilang mga ulo upang tumingin sa kanya dahil ang nakakapasong kapangyarihan na nananatili sa kanyang malawak na espada ay tila hindi karaniwan. Napabulala si Shuzin. 7th grade fire element. Ang Ding Yi na ito ay talagang pinaikli ang kapangyarihan ng 7th grade fire element. Nagkaroon ng kislap ng kinang sa mga mata ni Yang Kai, at pagkatapos ay natauhan siya. Sa Great Cosmological Realm, kung gusto ng isang tao na paikliin ang kapangyarihan ng 7th grade, ang isa ay makakaasa lamang sa kapangyarihan ng Divine Spirits. Sinabi rin ni Zhu Jiayan na talagang maraming mga kayamanan ng 7th rank sa Great Cosmological Realm, ngunit matagal na itong naubos sa paglipas ng mga taon. Nais ni Yang Kai na makahanap ng isang kayamanan ng 7th grade metal element ngunit wala itong mahanap. Hinanap ng milyon-milyong hukbo ni Zhu Jiayan ang bawat sulok ng Great Cosmological Realm ngunit bumalik na walang dala. Gayunpaman, ang hindi pagkakaroon ng 7th grade treasure ay hindi nangangahulugan na imposibleng pagsamahin ang kapangyarihan ng 7th grade. Ang mga panloob na core ng Divine Spirits ay hindi bababa sa 7th grade. Naipakita ni Ding Yi ang 7th grade fire element dahil nagkaroon siya ng tulong ng isang divine spirit. Sa madaling salita, ang taong ito ay isa ring tagapagdala. Isang divine spirit ang tumulong sa kanya na i-condense ang 7th grade fire element gamit ang kapangyarihan ng sarili nitong Nidan. Ito ay hindi kakaiba kapag ang isa ay nag-iisip tungkol dito. Kapag ang mga divine spirit ay naghahanap ng kanilang sariling mga tagapagdala, natural silang pipili ng isang cultivator na may mahusay na kakayahan at mahusay na potensyal. Si Ding Yi ay isang nobody bago pumasok sa Great Cosmological Realm, ngunit pagkatapos na makapasok sa Great Cosmological Realm, nagningning siya ng maliwanag at nilikha kaagad si Ditian. Matapos ang lahat ng mga taong ito ng pag-alagala sa Great Cosmological Realm, nagkaroon siya ng reputasyon, kaya hindi nakakagulat na siya ay tinarget ng isang divine spirit. At para matulungan siyang i-condense ang kapangyarihan ng fire element, tiyak na isa itong divine spirit ng fire element. Nakakita si Yang Kai ng hindi bababa sa 50 divine spirits sa paligid ng Elder's Land, at kakaunti lang ang divine spirits ng fire element. Hindi niya alam kung aling divine spirit ang pumabor kay Ding Yi. Habang siya ay nag-iisip,
Ang ghost head saber sa kamay ni Dingyi ay namumulaklak na may nakasisilaw na liwanag. Nang marinig ang huni, lumipad mula sa sable ang isang ibong apoy na may isang paa na tila crane. Ang haba ng pakpak nito ay 1,000 talampakan, at dala nito ang kapangyarihang sunugin ang mundo at bumagsak patungo sa maikling tao. Bifang. Sabay na bulalas ni Yang Kai at Shuzin. Malinaw na ang lahat ngayon. Si Dingyi ang tagapagdala ng Bifang. Ang Bifang ay isang divine spirit ng fire element, kaya hindi mahirap para sa kapangyarihan ng inner core na tulungan si Dingyi na i-condense ang 7th grade fire element. Gayunpaman, talagang kahanga-hanga si Dingyi. Ang kanyang dowsil ay maaaring makatiis sa epekto ng 7th grade fire element. Oo naman, solid ang foundation niya at hindi naman masama ang foundation niya. Kung hindi, kahit na sa tulong ng Bifang, hindi niya ito makakamit. Sa Great Cosmological Realm, maraming sumisikat na bituin na kumikinang ng maliwanag. Sa tuwing magbubukas ang Great Cosmological Realm, magkakaroon ng hindi mabilang na mga eksperto ng nakababatang henerasyon. Sa hinaharap, kapag sila ay lumaki, sila ay magiging mga higanti ng 3,000 mundo. Ang apoy ng Bifang ay nasa 7th grade, at ang kapangyarihan ng lupa ng bata ay nasa 5th grade lamang. Natural, imposibleng harangin niya ang galit na pag-atake ni Dingyi. Nahawakan lang ng malaking Bifang ang depensa ng earth element nang mabasag ang depensa. Ang bata sa lupa ay nahulog sa lupa, natakot na hanggal, at ang kanyang mga mata ay blanko. Nang makitang malapit nang mamatay ang pandak na lalaki sa ilalim ng sable, na nakakaalam na bigla niyang kukuyam ang kanyang kamao at dudurugin ito paitaas. Nililigawan mo si kamatayan. Natawa si Dingyi nang maramdaman niyang maayos na ang sitwasyon. Biglang natapos ang tawa niya. Isang bola ng gintong liwanag ang sumambulat mula sa kamao ng maikling lalaki, at ang mayamang kapangyarihan ng Golden Lion ay nagiba-iba. Ang kapangyarihan ng Golden Lion ay nasa 7th grade din. Ang gintong liwanag ay nakasisilaw, at ito ay naging isang malaking exotic beast na bumagsak patungo sa Bifang. Jinwoo. Tumitig si Shuzin. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yang Kai nang makilala niya ang pinagmulan ng exotic beast. Ito ay ang imahe ng Divine Spirit Jinwoo. Noong dinala siya ni Zhu Jiayan sa Land of Elder, hinabol siya ni Jinwoo at ng iba pang 4 na Divine Spirit. Bilang resulta, siya at si Zhu Jiayan ay gumugol ng maraming pagsisikap upang maabot ang Land of Elder. Hindi niya alam kung anong uri ng awayan ang mayroon sa pagitan ni Jinwoo at Zhu Jiayan, ngunit siya ang namuna sa paghabol. Ang maikling lalaking ito ba ang tagapagdala na pinili ni Jinwoo? Bago ito, alam ni Yang Kai na maraming tagapagdala ang nagtago ng kanilang mga pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, ito ay kapaki-pakinabang upang itago ang pagkakakilanlan ng isang tao upang lumahok sa Spirit Seizing Battle. Maliban sa ilang tagapagdala na nasa lantad, karamihan sa mga tagapagdala ay nagtago sa ilalim ng tubig. Mula nang pumasok siya sa Land of Elder, nakilala na ni Yang Kai ang ilang bearer na tulad nito. Si Xiang Ying ay isa, si Dingyi ay isa pa, si Fang Yu ay isa pa, at ang maikling lalaking ito sa kanyang harapan ay isa pa. Ito lang ang mga nakilala niya. Paano ang mga hindi pa niya nakikilala? Ang mga tagapagdalang ito ay pawang inalagaan ng mga divine spirit sa kanilang likuran. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang lakas. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa labanan sa harap niya, alam niya na ang huling Spirit Seizing Battle ay magiging isang matinding labanan. Maging si Jinwoo o ang Bifang, lahat sila ay mga veteranong divine spirit na nabuhay ng hindi mabilang na taon. Hindi sila nagligtas ng pagsisikap sa pag-aalaga sa kanilang mga tagapagdala, at ginamit pa nila ang kapangyarihan ng kanilang sariling inner cores upang tulungan silang i-condense ang 5 elements. Ang lakas ng dalawang divine spirit ay magkatulad, kaya ang kapangyarihan ng mga pag-atake na pinakawalan ni Dingyi at ng maikling lalaki ay magkatulad din. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, ang malaking halimaw at ang Bifang ay nagsagupaan sa himpapawid. Walang humpay na umalangaw-ngaw ang mga sigaw at dagandong, at ang ginintoang at nagninangas na liwanag ay nagsalubong habang ang isang nakakatakot na shockwave ay kumalat sa lahat ng direksyon. Natambo si Ditian at ang iba pa, at kahit ang libu-libong manunood ay hindi napigil ang umatras. Napaungol si Dingyi, at bahagyang namutla ang kanyang mukha. Halatang-halata na ang teknik na ginamit niya lang ay nakaapekto sa kanyang katawan. Napatras din ng ilang hakbang ang pandak, at ang isang paa niya ay humakbang sa lupa. Ang lupa ay pumutok sa bawat pulgada, na ang ilalim ng kanyang mga paa ang sentro. Ang mga bitek ay kasing siksik ng sapot ng gagamba. Sa sandaling pinatatag niya ang sarili, naging mabangis ang mukha ng pandak. Gumawa siya ng selyo gamit ang dalawang kamay at itinuro si Dingyi. Isang malaking panganib ang bumaba at binalot si Dingyi. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Dingyi.
Bagamat hindi masama ang kanyang kakayahan, malayo pa rin siyang makatiis sa kapangyarihan ng 7th grade fire element. Para tulungan siyang ipaglaban ang Connate Spirit Fruit, ginamit ng Bifang ang sikretong inner core nito para piliting i-condense ang 7th grade fire element para sa kanya. Dahil dito, naging hindi matatag ang kanyang Dowsil, at palagi siyang inaatake ng 7th grade fire element. Nang hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng fire element, halos hindi niya ito mapigilan. Kapag ginamit niya ito, ang kanyang Dowsil ay walang humpay na manginig, at ang kanyang lakas ay bababa ng husto sa loob ng isang oras. Ang pagkilos ng Bifang ay ang paghila ng mga panla upang tulungan silang lumaki. Gayunpaman, sa isang Divine Spirit, ang espiritong prutas lamang ang kanyang inaalala na makakatulong sa kanya na makatakas. Kung nabuhay man o namatay si Dingyi sa hinaharap, wala itong kinalaman sa kanya. Maraming mga Divine Spirit ang gumawa ng mga bagay sa ganitong paraan. Tamang-tama ang timing ng maikling lalaki. Nayanig ang isipan ni Dingyi, at ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang mapanatili ang selyo ng Dao. Sa oras na ito, paano siya makakalaban? Isang higanting owl ang umikot at tumusok sa hangin, na nag-drill patungo sa kanyang glabela. Tapos na ang buhay ko. Sigaw ni Dingyi sa kanyang puso, at ang kanyang mukha ay puno ng ayaw. Nang makitang malapit ng mag-drill ang higanting owl sa kanyang ulo, isang kakaibang kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Biglang nagbago ang kanyang paningin, at tila bahagyang nag-vibrate ang paligid. Pagkatapos, nawala ang higanting owl. Nang muli siyang tumingin sa paligid ay wala na siya sa kinaroroonan niya kanina. Hindi maipaliwanag na gumalaw siya sa layo na ilang daang talampakan. Ang kakaibang galaw na ito ang nagbigay daan sa kanya upang makatakas.